Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Felipe. Taong 1966, San Jacinto, Masbate. Itong mga panahong ito, kasalukuyang isang katulong si Felipe ng isang mayamang pamilya sa kanilang lugar. Halos mag-iisang dekada na siyang naninilbihan sa mga ito, kung kaya't naging katiwala na din siya kahit papaano. Malawak ang lupain ng amo niya. Sa katunayan, ito ang may pinakamalaking lupa sa kabuuang isla ng San Jacinto. Dahil sa minana nitong kayamanan sa kanilang mga ninuno, kaya na may mula pagkabata, hindi man lang yun nakaramdam ng anumang hirap. Sa ilalim ng pamamahala ng kanyang amo, marami siyang ginagampanang trabaho sa bawat araw na dumaraan. Kapag umaga, ipinapastol niya ang mga alaga nitong hayop. Kapag tanghali, nililinisan niya ang ilalim ng bahay nito. At kapag hapon naman, inuubos niya ang kanyang oras sa pagtatabas ng mga damo. Kinagabihan, babalik siya sa lugar na pinagpapastulan niya ng hayop para kunin ang mga ito. Mahirap man ang buhay ni Felipe sa ilalim ng pamamahala ng kanyang amo, kahit papaano, mapalad at nagpapasalamat pa rin siya, gawa ng dahil sa mga gawaing yon, nagkakaroon siya ng sapat na salapi para bumili ng mga bagay na kanyang gusto. Kapag sinuswerte pa, binibigyan pa siya nito ng karagdagang kita na siya namang pinagpapasalamat niya ng husto. Sa loob ng maraming taon, nagpatuloy ang kanyang pamumuhay sa ilalim ng pamilyang kanyang pinagsisilbihan. Dahil sa sobrang dami ng kanyang mga gawain, kung kaya't unti-unti na niyang nalilimutan ang bumuo ng sarili niyang pamilya. Napansin na lamang yon ni Felipe nang tumungtong na siya sa edad na 30 taong gulang. Nang mapagtanto niyang kinakailangan na niyang humanap ng mapapangasawa, doon na siya naglibot sa kanilang lugar para makakita ng matitipuhan niya. Ngunit dahil sa dami ng trabaho niyang humubog sa katawan niya ng halos ilang dekada, hindi niya maipagkakaila na maraming kababaihan ang umiilag sa kanya. Hindi naman niya yun masisisi, lalo pat alam niya ang estado ng kanyang sarili. Nang mapagtanto ni Felipe na wala na talagang magkakagusto sa kanya, nagpasya siyang limutin na lamang ang tungkol sa pagbuo ng pamilya. Sa halip na magpakahirap siyang maghanap, ibinuhos na lamang niya ang kanyang atensyon sa pagtatrabaho ng tapat. Sa isip-isip niya, kapag yumaman na siya at nagkaroon na siya ng maraming pera, doon niya pa lamang uumpisahan ang paghahanap ng babaeng kanyang magiging katuwang hanggang sa kahuli-hulihan ng kanyang buhay. Lumipas ang mga araw, mas lalong naging abala itong si Felipe sa kanyang gawain. Sasapit na kasi noon ang araw ng gapasan sa kanilang lugar, kaya na may bilang katiwala, trabaho niyang lumikom ng maraming manggagawa sa baryo. Hindi naman naging mahirap para sa kanya na gawin ito, lalo pat marami ding magsasaka ang naghihintay ng gapasan. Makalipas lamang ang ilang oras matapos niya yung ipagbigay alam, marami ng panauhin ang dumagsa sa bahay ng kanyang amo. Nagtipon-tipon ang mga ito upang malaman ang oras ng kanilang trabaho sa mga susunod na araw. Matapos niyang gawin ang bagay na yon, minabuti ni Felipe na magpahinga muna sa kanyang kubo. Wala din naman kasi siyang maitutulong sa kanyang amo, lalo pat may mga trabahador din itong nakatalaga sa mga ganoong gawain. Kinahapunan, doon pa lamang siya bumalik sa bahay nito para magpaalam na kukunin na niya ang mga ipinastol niyang hayop sa bukid. Sa pagdating niya sa bahay ng amo niya, masaya naman siya nitong pinapasok para imbitahang makisabay sa hapunang kanilang inihanda. "Sige lang ho, Mang Ben. Tapos na ho kasi akong kumain eh. Tsaka medyo madilim ho sa daraanan ko mamaya. Kaya kailangan kong makuha yung mga hayop bago pa tuluyang dumilim ang paligid."
wika ni Felipe. Nang marinig naman yon ng kanyang amo, tumangulang naman ito habang nakangiti sa kanya. Maya-maya pa, formal naman siyang nagpaalam sa pamilya nito para puntahan na ang mga ipinastol niyang mga kambing at baka. Sa pagbagtas niya ng daan, bitbit niya noon ang isang sulo na merong maliit na siga. Bagaman napakadilim na sa paligid, hindi naman siya gaanong nababahala, lalo pat kabisado na niya ang lugar na yon. Nang marating na niya ang kinaroroonan ng mga hayop, agad naman niya yung itinaboy pabalik sa kulungan ng mga ito. Pagdating ni Felipe sa kalagitnaan ng daan, bahagya naman siyang natigilan nang may mapansin siya sa damuhan na animoy taong nakahandusay. Dala ng kanyang kuryosidad, dahan-dahan niya yung nilapitan habang nananatiling tahimik. Paglapit niya rito, laking gulat na lamang niya nang bumungad sa kanyang mga mata ang isang babaeng hubot-hubad at merong malaking hiwa sa likod ng balikat nito. Nang mapagtanto niyang buhay pa ang babaeng yon, hindi na siya nag-atubili pang dalhin yon sa kanyang tahanan. Ginamot niya ang mga sugat at galos nito sa katawan para naman kahit papaano maibsan ang iniinda nitong sakit. Matapos niya yung gawin, dali-dali naman niya yung iniwan para ibalik ang mga hayop sa kulungan. Nang makabalik na siya sa kanyang kubo, dahan-dahan naman niyang dinamita ng babae para hindi ito ginawin buong gabi. Minabuti niya ring huwag matulog buong magdamag para naman kahit papaano mabantayan niya ang mga pangangailangan nito. Sa pagsapit ng umaga, nadatnan niya ang kanyang sariling natutulog sa tabi ng babae. Pagsilay niyang nakatitig yun sa kanya, bigla naman siyang nahulog sa higaan at animoy hindi niya malaman kung ano ang kanyang gagawin. Sinubukan niya pa noong magpaliwanag pero wala talaga siyang naaalala matapos niya yung gamutin. Habang nagpapaliwanag siya, kitang-kita niyang nakangiti lang ang babaeng yon habang hindi nagsasalita. Makalipas pa ang ilang minuto, wala na ngang nagawa itong si Felipe kundi ang humingi ng tawad kahit alam niya sa kanyang sarili na wala naman siyang ginawang masama. Nang marinig naman yon ng babae, ngumiti lang naman ito habang patuloy na nakatitig sa kanya. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, doon niya napag-alaman na malayong lugar pa pala ang pinanggalingan ng babaeng yon. Ayon dito, matagal na siyang naglalakbay para maghanap ng lugar na maaari niyang tirahan. Inilahad din sa kanya ng babae na nag-iisa na lamang yun sa buhay kaya na may wala na din yung ibang mapupuntahan. Dagdag pa nito na kaya lang naman siya nadatna ni Felipe sa damuhan ay dahil sa muntik-muntika na siyang mapatay ng mga taong naninirahan sa dinaanan niyang baryo. Matapos naman niyang marinig ang istorya nito, hindi niya maiwasang malungkot ukol sa mga bagay na kanyang nalaman. Walang pagdadalawang isip, inalok niya ang babaeng yon na manirahan kasama niya para naman kahit papaano hindi na ito magpagala-gala. Nang marinig naman ng babae ang kanyang sinabi, medyo nagdadalawang isip pa ito gawa ng inakala nitong may pamilya na siya. Wala pa akong pamilya. Katulad mo rin ako, matagal nang nag-iisa. Dito ka na tumira. Wala naman yung problema eh. Tsaka, kayang-kaya naman kitang buhayin. Kahit papaano, meron din akong maaasahang trabaho. Wika niya sa babae. Makalipas pa ang ilang minuto ng kanilang pag-uusap, doon niya napag-alaman ang pangalan ng babaeng kanyang natagpuan. Naging maamo naman yun sa kanya, kung kaya't hindi na siya nag-alangang pangkupkupin ito. Matapos nilang mapagkasunduan ng mga bagay-bagay, doon na nila inumpisahan ang gawain para sa araw na yon. Hindi na munang isinama ni Felipe ang babae sa bahay ng kanyang amo, lalo pat kinakailangan niya pang ipaliwanag ang tungkol dito.
Lumipas pa ang 2 linggo, naging maayos naman ang lahat. Habang dumaraan ang araw, napapansin na ni Felipe ang unti-unting paggaan ng loob ng babae sa kanya. Pakiramdam niya noon, mag-asawa sila, gawa ng ito palagi ang gumagawa ng mga gawaing bahay kapag wala siya. Sa pagdating ng puntong nahulog na ang kanyang loob sa babaeng yon, nagpasya siyang ilahad na dito ang kanyang nararamdaman. Napag-isip-isip niya kasi, baka yun talaga ang babaeng inilaan ng Diyos para sa kanya. Matapos namang marinig ng babae ang kanyang sinabi, ngumiti lang naman ito habang tumatango, hudyat ng pagsang-ayon nito sa kanyang nais. Nang masipat naman ni Felipe ang naging aksyon nito sa kanyang sinabi, hindi na siya nag-alangan pang lapitan yon para hagkan. Lumipas ang araw na yon, pakiramdam niya, siya ang pinakamasayang tao sa mundo. Wala siyang ibang inisip kundi ang makakabuti sa kanilang dalawa na siya namang pinagpasalamat ng kanyang nobya. Sa loob ng 5 buwan nilang pagsasama, wala silang naging argumento sa mga bagay-bagay, ultimo sa problemang kinakaharap nilang dalawa. Ayon kay Felipe, yun na yata ang pinakamatinding babae na nakilala niya. Lahat ng kanyang desisyon, sinusuportahan ito at ni minsan hindi yun tumutol basta ba'y makakabuti sa kanilang dalawa ang kanyang pasya. Isang hapon, habang nagpapastol siya ng mga hayop pabalik sa kulungan, nakasalubong niya ang isa ring pinagkakatiwalaan ng kanyang amo. Paglapit nito sa kanya, bigla naman itong itinaboy ang mga hayop at kasabay nito ang mabilisan nitong paghawak sa kwelyo ng kanyang damit. Dahil sa ginawa ng lalaki, hindi na nakapalag itong si Felipe. Gulat na gulat siya sa mga nangyari, gawa ng hindi niya mawari kung ano ang kanyang kasalanan dito. Pagsalita ng lalaking yon, napansin niyang languyon sa alak, kung kaya't maaaring napagdiskitahan lang siya nito. Matapos niya yung mapagtanto, sinubukan naman niyang umiwas roon, subalit isa-isa naman siyang pinalibutan ng mga kasama nito. Bago pa man siya makapagsalita, bigla naman siya nitong kinuyog na siyang naging sanhi upang humandusay siya sa lupa. Habang itinatago ni Felipe ang kanyang muka, panay naman ang kanyang pagmamakaawa na siya ay tigilan na. Subalit kahit ano ang kanyang gawin, hindi ito umubra para sa mga katiwalang nasa ilalim ng impluwensya ng alak. Naudlot lamang ang panggugulpi nito sa kanya nang sumuway na mismo ang amo nila. Upang hindi na mas lalong lumaki ang gulo, minabuti ni Felipe na umalis na lamang doon para makapagpahinga. Marami man siyang tinamong galos sa katawan niya, taus-puso niya pa ring pinatawad ang mga nagkasala sa kanya. Naniniwala siya, hindi sapat na basihan ang kanyang galit para maghigante. Nang makabalik na siya sa kanyang tahanan, doon niya nasilayan ng kanyang asawang animoy hindi makapaniwala sa kanilang sitwasyon. Paglapit nito sa kanya, mangiyak-ngiyak naman yung nagtanong ukol sa mga nangyari. Noong una, pinilit pa niyang ikubli ang tungkol dito, pero dahil sa hindi niya yun matiis, napilitan na din siyang magsabi ng totoo. Hayaan mo na sila, Celia. Galos lang naman to eh. Ang mahalaga, masaya tayong dalawa, di ba? Wika ni Felipe habang nakangiti. Matapos naman yung marinig ng kanyang asawa, hindi na ito umimik na para bang meron yung malalim na iniisip. Sa paglipas ng mga araw, doon niya napapansin ang dahan-dahan itong pagbabago. Palagi na yung tulala at wala sa sarili na para bang naglalakbay ang wisyo nito. Sa gabi naman, nadadatnan niya yung nakaupo sa papag ng kanilang tahanan, nakaharap sa 3 itim na kandila na nakasindi sa kanyang harapan. Tuwing kinakausap naman niya yung tungkol doon, palagi nitong bukang bibig sa kanya na meron itong pinaghahandaan.
Sa pagsapit ng gabi ng Biyernes, habang natutulog itong si Felipe, bigla naman siyang napabalikwas sa kanyang higaan nang makarinig siya ng isang kakaibang tinig na unti-unting bumabalot sa loob ng kanilang bahay. Pagsipat niya sa kanyang tabi, wala doon ang kanyang asawa, kung kaya't ang ginawa niya, dahan-dahan siyang tumayo para hanapin ito. Paghawi niya sa kurtina ng silid nila, nasipat niya yung naroon sa gitnang bahagi ng kanilang bahay, nakaharap sa isang bukas na bintana kung saan pumapasok roon ang liwanag ng buwan. Dahan-dahan yung nagbubuhos ng langis sa katawan habang nagbabanggit ng mga engkantasyon. Matapos naman niyang masilayan ang bagay na yon, hindi na siya nagtumpik-tumpik pang kumprontahin ito. Sa isip-isip niya, baka nananaginip lamang yon o hindi naman kaya'y sinasapian. Nang akmang hahawak na siya sa balikat nito, bigla naman siya nitong pinigilan at kasabay nito ang dahan-dahan nitong pagtayo habang namumula ang mga mata. Pagharap nito sa kanya, kitang-kita niya ang mahahaba nitong mga pangil habang unti-unting umaangil. Huwag kang mag-alala, mahal ko. Ipaghihiganti kita sa mga taong gumawa ng mali sa'yo. Hindi ko hahayaang saktan kanila ng basta-basta na lang. Seryosong wika nito sa kanya. Matapos nitong makapagsalita, agad naman yung tumalikod sa kanyang kinaroroonan at sa isang iglap, bigla na lamang itong nawala. Sobrang bilis nitong lumabas ng kanilang bahay na siya namang bigo na niyang mapigilan dala ng takot na kanyang nararamdaman. Sa pagbalik ng katahimikan sa pamamahay nila, wala na siyang nagawa kundi ang mapalupasay sa sahig habang umiiyak. Nanatili siya roon ng ilang oras hanggang sa makabalik na ang kanyang asawa. Sa pagkatok nito sa bahay nila, bumungad yun sa labas ng kanilang bahay na duguan. May dala-dala itong 3 bayong na ayon dito, mga ulo yon ng taong gumulpi sa kanya. Nang marinig naman ito ni Felipe, hindi na siya nag-alangan pang papasukin yun sa loob, sa kadahilan ng ramdam niya dito ang labis na pagod. Habang naghuhubad yon ang kasuotan sa kanyang harapan, kitang-kita niya kung papaano mabilis na naghihilom ang sugat nito. Alam din niyang walang kapatawaran ang ginawa nitong pagpatay, pero patuloy pa ring nangingibabaw sa kanyang katawan ng pagmamahal at pagpapahalaga sa mga bagay na kanilang pinundar ng magkasama. Para hindi na sila mapagdudahan pa, noon ding mismong araw na yon, buong tapang niyang inilibing sa likod ng bahay nila ang mga bakas ng krimeng ginawa ng kanyang asawa. Ginawa rin nila ang lahat ng kanilang makakaya upang manatiling inosente sa kabila ng katotohanang nalalaman nila. Lumipas ang 3 araw, wala naman silang nasagap na reklamo ukol sa ginawa nito. Nang magkaroon siya ng pagkakataon para kausapin ang asawa niyang yon, doon niya napag-alaman na buhay pa ang mga taong pinaslang nito noong nagdaang gabi. Ayon sa kanyang asawa, bago niya yon kinitila ng buhay, sinigurado niyang merong papalit sa mga ito sa loob ng 1 buwan. Kaparte yon ng sabulag ng mga aswang upang masigurong hindi sila matutunton ng mga taong nagmamahal sa kanilang biktima. Dagdag pa nito, wala rin siyang dapat ipag-alala, lalo pat hindi ito gumagalaw ng hindi naaayon sa plano. Ito ang tandaan mo, mahal. Hindi ako masamang tao. Pumapatay lamang ako kung yon ay kinakailangan. Mahal kita ng lubos, kaya hangad ko lamang ang makakabuti sa'yo. Ayokong manatili ang mga taong yun sa mundong ito, sapagkat hindi ko alam ang mga susunod nilang binabalak. Malay mo, kung hindi ko sila pinatay, ikaw naman ang kunin nila sa akin. Ayoko nang mabuhay ng nag-iisa. Matagal akong nagtiis sa ganoong sitwasyon. Wika ng kanyang asawa habang nanlulumo. Nang marinig naman niya ang sinabi nito,
Dahan-dahan naman niya yung hinagkan upang iparamdam dito na hindi ito nag-iisa. Sa kabila ng mga bagay na nalaman niya, tinanggap niya pa rin ng buo ang kanyang asawa kahit alam niyang aswang ito. Naniniwala si Felipe, wala itong ibang hangad sa kanya kundi ang kanilang ikabubuti. Sa pagpapatuloy ng kanilang pagtatrabaho, may mga pagkakataong nasisipat niya ang mga taong nanakit sa kanya na normal na naglalakad sa lupa ng kanilang amo. Noong mga unang araw, normal pa ang mga kilos nito, subalit habang tumatagal, kapansin-pansin na ang kanilang pagbabago. Minsan kapag naghahatid siya ng mga baka nila sa kulungan, nasisipat niya ang mga yon na nakatuwad sa damuhan at kumakain ng lupa. Hindi naman niya yun gaanong pinansin, gawa ng nauna na yung ipaalam ng kanyang asawa sa kanya. Lumipas pa ang linggo, tuluyan na itong pinalayas ng kanyang amo dahil sa kakaibang asal ng mga ito. Bukod kasi sa wala na yung nagagawang trabaho, panay na din ang pakikipag-away nito sa iba pa nilang mga katiwala. Nang sumapit ang huling araw ng buwan, nabalitaan na lamang nilang isa-isa yung nagpapakamatay. Ibinigti ng mga ito ang kanilang mga sarili sa loob ng kanilang bahay nang walang gaanong matibay na dahilan para gawin ang karumal-dumal na bagay. Marami ang kumalat na haka-haka sa kanilang lugar pero ni isa sa mga ito hindi nila pinaniwalaan. Ayon sa kanyang asawa, bago niya tuluyang paslangin ang 3 katawan ng mga ito, inutusan niya yung magbigti para ganapin ang kanyang plano. Matapos yan, pinugutan niya yon ng ulo para ibigay kay Felipe. Dagdag pa ng kanyang asawa, aabutin ng 10 araw para manumbalik ang mga katawan nito sa sabulag na ginawa niya. Sapat na ang mga araw na yon upang masigurong hindi malalaman ng mga mahal nito sa buhay ang totoong nangyari kung hindi ito lalapit sa mga albularyo. Matapos naman niyang malaman ang tungkol doon, pinilit na lamang niyang ipagsawalang bahala ang mga nangyari. Sa kabila ng mga nalaman niyang katotohanan sa likod ng pagkatao ng kanyang asawa, nagpatuloy pa rin ang kanilang relasyon alang-alang sa magagandang memoryang kanilang binuo ng magkakasama. Naniniwala si Felipe, wala sa dugo o anyo ng isang tao makikita ang tunay na pagmamahal. Kahit sino, mararamdaman ito sa oras na itinadhana na yon ng Diyos para sa kanila. Makalipas pa ang ilang taon nilang pagsasama, doon na nga nagbunga ang pagmamahalan nila. Ang kanilang naging anak, hindi niya maipagkakailang may dugo ng aswang, gawa ng bata pa lamang, nakikitaan niya na yon ng kakaibang kilos. Para hindi malinlang ng dyablo ang kanyang anak, pinalaki niya yon sa doktrina ng Diyos na siya namang natuklasan niya sa kanyang pananaliksik ng Biblia. Dahil sa gabay nilang mag-asawa, lumaki yon ng isang mabuting bata at hindi naglaon nang magkaroon na yon ng kanyang sariling kaisipan na gawa nitong makuha ang loob ng anak ng nag-iisang eredero ng kanyang amo. Naging magkasintahan ng dalawa hanggang sa napagdesisyonan ng mga ito na mamanhikan. Dahil sa magaan naman ng loob sa kanila ng pamilya ng amo niya, kaya na may pinahintulutan nito ang dalisay na pakay ng kanyang anak sa apo nito. Para sa amo ni Felipe, walang halaga ang salapi, gawa ng ang importante, nagkakasundo at nagmamahalan ang dalawa. Pinanindigan naman yon ng kanyang anak, kung kaya't ilang taon lang ang lumipas, nagkatuluyan silang dalawa. Nagbunga ang pagmamahalan nila ng 2 supling na siya namang labis na ikinatuwa ni Felipe at ng kanyang asawa. Magmula noon, hindi na sila naging katulong sa lupain nito, bagkus ay isa na sila sa mga nangangasiwa ng negosyo. Sa pagtanda ni Felipe, ninais niyang hanapin ang lugar ng kanyang asawa para makilala ang iba pa nitong pamilya.
Magmula noong umalis sila sa San Jacinto, hindi na sila nagbalik pa roon. Ang tanging nag-uugnay sa kanya at sa kanyang anak ay ang mga mensaheng ipinapadala nila. Hindi naman nag-aalala ang kanyang anak sa kanya, gawa ng alam nito kung gaano kabuti ang kanilang ilaw ng tahanan. Pero alam niyo ba, bago tuluyang mamatay itong si Felipe, nagawa niya pang maipasa ang kanyang mensahe sa pamamagitan ng telegrama. Magpahanggang sa ngayon, hawak-hawak pa rin ito ng anak niya, subalit bilang respeto sa kanyang buhay at istorya, minabuti nitong itago na lamang yon at ipasa sa mga susunod na henerasyon. Pero isa lang ang malinaw sa kwentong ito ni Felipe, na kahit saan at kahit kailan, hindi ninyo mapipigilan sa inyong mga sarili ang tadhana ng Diyos. Okay, opinyon ko sa kwento. Totoo nga naman talaga yung gustong ibigay na mensahe ni Felipe sa kwento na to. Kasi isipin ninyo naghanap siya na magiging kapareha niya. Kaso nga lang, hindi siya nagugustuhan ng mga babae sa bayan Kasi nga siguro dahil sa itsura nito ni Felipe. Isipin nyo na lang yung itsura na sobrang batak sa trabaho, tapos initan. Ano magiging itsura nyo nun, di ba? Pero sobrang solid din yung pagtadhana ng Diyos sa kanila. Kasi nga, aswang yung asawa ni Felipe. So, ano kayang trip dito ni Papa Jesus kay Felipe? Pagsubok ba yun? Pero hindi ko kasi masabing pagsubok. Kasi yung asawa niyang aswang, sobrang mahal na mahal siya. So, kahit nga, di ba, ang sabi rin dito na kahit anong uri o kahit mahirap man, mayaman, kung talagang pinapairal nyo yung pagmamahal sa inyong dalawa, wala talagang mananaig. Kasi isipin niyo, aswang yung asawa niya, tapos siya ordinaryong tao. Kung tutuusin, pwede nga siyang lantakan ng asawa niya pero hindi ginawa. Kasi nga, mahal na mahal niya si Felipe. Ganon din si Felipe kasi kinupkup niya tsaka tinanggap niya ng buo kung ano yung pagkatao ng asawa niya. Pero doon lang sa part na nakita niya na nasa kalsada na wasak yung likod, feeling ko hinabol to ng mga manggagamot Swerte lang talaga kasi nakaligtas. Pero kung hindi, kung sobrang galing nung humabol, malamang walang asawa si Felipe tapos wala tayong kwentong ganito. Pero kayo, kung may opinyon kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang, hanggang sa susunod na kwento. Salamat.